Assalamualaikum and good day everyone. My name is Maria Christine Andesir. I am the first reporter in the chapter 7, which is the food service. So, ano ba yung sinasabi nating food service? Professional standards to ensure customer satisfaction and patronage in a catering function. Service must be rendered in compliance with a number of investors have ventured into the food service business, creating an increasing demand for skilled service personnel because the food service staff has direct contact with customers. He should be equipped at least with the basic knowledge and skills in the food service. Ano nga ba yung food service na sinasabi? Ang food service, ito yung way kung paano natin aasikasuhin or pagsisilbihan yung ating mga customers sa kanilang mga pagkain at inumin. So, sa food service, kasama dito kung paano natin tatanggapin yung ating customers, kung paano natin kukunin yung mga order nila, kung ano yung mga ihahain natin pagkain sa kanila, kung paano natin sila asikasuhin habang kumakain, kung paano natin lilinisin yung kanilang pagkinakainan pagtapos nila kumain. So dito, sa food service, hindi lang pagkain yung importante dito. Mahalaga rin kung paano natin tatratuhin yung ating mga customers. So, for example nito, 'di ba? Kapag pumasok tayo sa isang restaurant, is binabati tayo agad. Minsan pinapaupo tayo, yung order natin mabilis dumating, mabait yung mga waiter, malinis yung kapaligiran. Ibig sabihin, maganda yung food service nila. Kahit gaano pa kasarap yung kanilang pagkain, kung yung mga waiter is masusungit and then matagal yung order natin, at the same time madumi yung kapaligiran, may irita yung mga customers. Kadalasan hindi na bumabalik yung mga customers natin, di ba? Minsan may maririnig pa tayo mga hindi magandang comment or bad reviews. So, bakit nga ba mahalaga yung food service? Diba? So, sa food service, mahalaga to dahil nasa-satisfy yung mga customers natin. At the same time, kapag maganda yung pagtrato natin sa ating mga customers, bumabalik-balik yan. And nakasalalay din dito yung kita at reputation ng mga ng restaurant natin. So, yung ibig sabihin ng food service. Next is, before a catering function starts, all materials and equipment should be complete and organized. The head waiter or captain must review the banquet details such as organizer, guest, menu, serving instruction, and important reminders to ensure smooth service. So, ibig sabihin, bago mag-start yung isang catering event or service, kailangan ready ang lahat. Yung head waiter or yung mga captain waiter, dapat na-check na nila yung mga pagkain, yung mga gamit na gagamitin, yung mga arrangement, yung instruction ng customers. So, importante ding malaman ng mga service staff kung sino yung organizer, kung sino yung host, sino yung mga important guests, ano yung mga menu na ihahain. At the same time, ano yung mga special instruction ng mga guests. So, for example, nagkaroon ng wedding receptions. So, yung waiter, kailangan aalamin niya kung sino yung bride at groom, sino yung mga sponsors, alin yung mga pagkain ng mga VIP, ano yung sequence ng serving, para hindi magkaroon ng conflict doon sa service. Kapag maganda at alam ng waiter or ng mga service staff, mas magiging maganda yung flow, magiging smooth yung flow ng isang event. Kasi kapag ongoing yung event, tapos doon mo palang binriefing yung mga staff mo, magkakagulo-gulo yung mga staff mo eh. So, before pa lang yung event, kailangan na briefing mo na yan. Lahat ng dapat i-check na. Yung mga pagkain, yan, para pag-start ng event, wala ka nang iisipin. Iisipin mo lang kung paano natin pagsisilbihan yung ating mga guests. So, next is traits and qualities of a good service personnel. So, yung mga staff or yung mga waiter, dapat meron silang ganitong qualities. So, first is excellent health and physically fit.
So, kadalasan talaga yung mga waiter is palagi ang nakatayo, naglalakad, nagbubuhat, and then mabilis silang kumilos. So, kailangan ang isang service staff o isang waiter is mayroon siyang excellent health and physically fit. Kailangan malakas siya at healthy. Kasi nga, di ba, may mga binubuhat yan sila. Hindi dapat yan sila mapagod. Di ba? Kailangan talaga excellent health sila and physically fit. Second is alertness. So, kailangan lagi nagmamasid. Mabilis silang kumilos. Kapag napansin ng isang waiter na ubos na yung tubig ng customers or wala ng tissue, tapos na silang kumain, kailangan pupuntahan na niya yun. Hindi na niya hihintayin tawagin pa siya. 'Di ba? Kailangan andun yung presence of mind niya. So third is pleasant disposition. Dito is kailangan mabait, magalang and palangiti yung mga waiter natin. 'Di ba? Kailangan approachable ba tayo? Ibig sabihin kapag may ngumiti sa atin, ngingitian natin, kailangan maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Kasi nga kapag maganda yung approach natin, mas nagiging komportable yung mga customers natin. So number 4 is courteous, honest, dependable, prompt, and loyal. Sa courteous, kailangan magalang tayong nakikipag-usap. Diba? Mataas ka man o mababa, kailangan magalang pa rin tayo. Honest. Ang honest, kailangan kapag may nanakawan or may hindi nanakawan, kailangan honest tayo, hindi tayo magnanakaw or hindi tayo magsisinungaling. For example, may naiwan na wallet. So dito, isusurrender natin yung wallet doon sa ating manager. And syempre, ibabalik natin yan, 'di ba? Ibabalik natin. Sa dependable, kailangan maaasahan tayo sa trabaho. Sa prompt is kailangan mabilis tayong kumilos. And lastly, yung loyal. Kailangan tapat tayo sa ating service. Tapat tayo sa ating serbisyo. Tapat tayo sa ating trabaho. So, yun sinasabi nating pleasant disposition. Courteous, honest, dependable, prompt, and loyal. So, number 5 is well-groomed. Dapat malinis tignan yung ating mga service personnel. Kailangan maayos yung mga buhok, malinis yung mga kuko, kailangan planchado yung mga uniform, and mabango yung mga katawan natin. Bakit importante to? Kasi nga, kapag madumi yung isang waiter, nawawala ng gana yung ating mga guests. Papansin nyo ba? Kapag makita nilang madumi yung kuko mo, tingin mo gaganahan pa ba silang kumain? Hindi. Kapag may nakita silang buhok doon sa pagkain nila, magaganahan ba sila? Hindi. So, kailangan yung ating mga waiter is well-groomed. Okay? Kailangan din mabango sila. Number 6 is willing to learn and follow instruction. Dito, dapat, kailangan nating willing tayong matuto. And kailangan fina-follow natin yung instructions. Hindi dapat matigas yung ulo natin. Kung ano yung sinabi nila, dapat yun yung susundin natin. Okay? So, number 7 is possesses human skills. Dapat marunong tayo makisama. Marunong tayo makisama sa ating mga guests, sa ating mga co-workers, sa ating mga managers. Kapag meron tayong galit na customers, for example, matagal yung order nila. Tapos, syempre nagagalit na yung customers natin eh. Dapat hindi tayo sasagot ng pabalang. Magiging kalmado tayo at respectful. Yun yung sinasabi na possesses human skills. Number 8 is possesses technical skills. Ibig sabihin dapat may alam tayo sa tamang procedures, 'di ba? May alam tayo kung paano tayo magse-set up ng mga table, kung paano tayong magiging approachable, kung paano natin i-assist yung ating mga guests, kung paano magbuhat ng tray, saan ilalagay yung mga utensils. Ay yung sinasabi na possesses technical skills. Number 9 is possesses conceptual skills. Dito naman is kailangan naiintindihan natin yung flow ng buong operations o yung flow ng buong event. Kapag alam ng isang guest yung flow, nagkakaroon kasi ng teamwork. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng maayos na service. General classification of food service. So first is table service, the manner of service, serving food at well-appointed homes, hotel dining rooms, and fine dining restaurants. So ibig sabihin,
ito yung waiter mismo, yung nagsiserve sa customer ng kanilang pagkain sa kanilang table. So, yung example nito, yung sa fine dining restaurant, hindi customer yung kukuha ng pagkain, kundi yung mga waiter or yung mga staff service. Counter service entails fast service of food with minimum number of table appointments needed for dining like fast food operations. Ibig sabihin ng counter service, sa counter mismo umu-order yung customers. For example, sa mga Jollibee, sa mga McDonald's, 'di ba tayong mga customers mismo yung umu-order doon sa kanilang counter. So, mas mabilis ito at simple lang gawin. So, third is tray service. Ang tray service varies from elaborate hotel rooms, service to hospitals room service, but it's also done in transport catering services such as airplanes, ship, and trains. Sabihin, nakalagay yung pagkain doon sa tray. So, yung mga example nito, di ba, makikita nyo yung sa mga sa room service, sa mga hotel, di ba, nakalagay sa tray, tapos pinapasok lang yan nila. So, yun yung sinasabi na service tray. We have types of self-service. First is cafeteria. Customers make their selection from the dishes displayed at the service counter and assemble the chosen foods on a tray to be carried to the table. Sabihin, yung mga customers yung pipili ng kanilang pagkain. So, yung mga examples ng cafeteria, no, sa school, do sa kantin natin, tayo mismo yung pumipili yung nung ating mga bibilhin or yung ating mga ulam na gusto. So, next is yung sinasabi na cafeteria, tayo mismo yung pipila and tayo yung pipili ng ating gustong orderin. Next is buffet service. Requires a counter or a table where dishes are set up either for self-service or to be served by an attendant rather. The menu may be simple and limited or extensive and elaborate. The service may be formal or informal. Sabihin ng buffet service, ito yung mga makikita nating mga maraming pagkain na naka-display. So, tayo mismo na mga guests yung kukuha ng mga pagkain gusto natin. So, yung tinatawag na buffet service. Meron ding doong, kadalasan sa mga buffet, meron yung mga staff na nakatayo doon, di ba? So, minsan sila yung nagsiserve sa atin, pero tayo yung mamimili ng ating gustong kainin. So, number 3 is take-out service. Meals are packaged and either both by the customer himself or ordered by phone and delivered to him. In a drive-thru operation, a customer driving a vehicle orders and pays food without leaving the vehicle. Food is consumed elsewhere. So, ibig sabihin ng take-out service is ito na yung mga inuuwi or inuuwi na natin, di ba? Pag sinabi ng take-out, yun yung mga pagkain na inuuwi na natin. Sa mga drive-thru, yan yun, example ng take-out service. So, next is types of table service. So, we have 5, no, na types of service. So, first is American service or blue plate. Fast and simple service where food is plated in the kitchen and served immediately. Food served from the left, beverage from the right, and clearing is done from the right. So, ibig sabihin ng American service or blue plate, ito yung pinaka-common. No, ito yung pinaka-common. Ibig sabihin, ito yung mabilis, simple and practical. For example, para siyang ordinary na restaurant. Kasi nga, naka-ready na siya. Naka-plate na yung mga pagkain bago ihihain. So, paano mag-serve? So, yung sabi nga kanina, yung food is nasa left, yung drinks is nasa right, and yung mga clearing plate is nasa right side. So, second is French service. Sa French service naman, a formal and elaborate service that requires highly skilled waiters. It includes showmanship like carving and flaming dishes at the front of guests. Itong French service is napaka-expensive niya and very social siya. Why? Kasi dito may mga nag-exhibition na mga waiter. Kadalasan dito hinihiwa mismo sa harap ng mga guests yung kanilang pagkain. So, mabagal yung nila pero classy. And then yung sinabi ko nga kanina, may mga showmanship sila, no?
ang front service is napakamahal. So, number 3 is yung Russian service. Ang Russian service naman is a formal style commonly used in expensive banquet where food is served from elegant silver platters. So, dito, mahal din to, no? Expensive din to. So, dito, yung kanilang pagkain is, gumagamit sila ng mga malalaking silver platter or platter. So, yung waiter kukuha siya ng pagkain from platter and ilalagay doon sa plate ng guest. So, yun yung sinasabi na Russian service. So, number 4 is Filipino service. Yung Filipino service naman, a common pot style where dishes are placed at the center of the table and shared by guests. So, common dito talaga ang Filipino service. Dito tayo nagsasalo-salo, di ba? Mapapansin nyo yung pagkain natin is nasa center yan. Tapos dito, nagsisharing na tayo ng mga pagkain. So, malalaman nyo talaga kung Filipino style or Filipino service. Kasi nga, ganoon. Yun nga, nagsisalo-salo tayo, nagsisharing tayo ng mga food. Yun yung sinasabi na Filipino service. So, number 5 is banquet service, usually buffet-style service with a wide variety of food choices for large gatherings and occasions. So, yun nga, same siya sa buffet style. Magla-line up tayo, yung mga guests is magla-line up, yan sila, kukuha sila ng mga pagkain. So, yun yung sinasabi na banquet service. So, next is the buffet. So, ito yung picture ng buffet. The buffet is the light or heavy meal served from the table as a central point to the guests seated or standing in the room. It can include both hot and cold dishes. The food is either collected by the guests or served by waiters. The buffet where food are presented as guests can serve themselves is not popular for receptions and cocktail parties. The buffet can be elaborate and elegant enough to suit the most sophisticated gourmet palate or can add special flair to the simplest breakfast, lunch, or dinner. So, ibig sabihin, ang buffet is ito yung maraming pagkain na naka-display para doon kukuha yung mga guests. So, ano nga ba yung goal ng buffet? Ang goal ng buffet is mas maging attractive siya, mas maging organized, and mas mahikayat yung customers na kumain. Kapag maganda yung arrangement, for example, maganda yung arrangement ng desserts or yung mga fruits or yung mga pagkain, mas ginaganahan yung mga customers natin na kumuha. So, sa buffet, no, para mas maging maganda, gumagamit matandaan nyo yung nag-present tayo, 'di ba? Gumamit tayo ng flowers para pandagdag ng decorations. 'Yon, yung mga carving natin, 'yun yung ginawa nila Piang, 'di ba? Nag-carving sila ng fruits. So, naging pandagdag ng design 'yon. So, dahil maganda yung presentation, yung buffet natin, at the same time maganda yung team natin, yung team ng ating buffet, mas ginaganahan kumain yung ating mga guests or yung ating mga customers. Next is, meron tayong 7 rules of service. Is, serve woman before men except children who should be served first. Unahin muna yung mga babae na iserve, or kapag may mga bata, dapat bata muna yung unahin natin na iserve. So, second is, serve food from the left. Ibig sabihin, yung food natin, yung food na isi-serve is doon natin sa left side para hindi siya makaabala. Third is, serve beverage from the right para mas convenient, no? Mas convenient yung pagbibigay natin or pagsi-serve natin. Number 4, bring all food at the same time. Ibig sabihin, dapat sabay-sabay yung mga pagkain na isi-serve natin. Nakakahiya naman kung isa lang yung bibigyan natin na table, dapat sabay-sabayan sila. Number 5, remove dirty plates only when everyone is done. Kailangan hihintay nating matapos lahat kumain bago natin alisin yung mga maduduming plato. 'Di ba? Para respect na rin to sa ating mga guests.
Number 6, never scrape dirty dishes in front of guests. Kasi nakakadiri naman talaga tignan kapag kapag pinakita natin sa mga customers natin na sabay-sabay natin kukunin yung mga plato tapos madudumi pa. Dapat ang gagawin natin, kapag kukunin na natin yung mga dirty ay mga maduruming plato, is gagawin natin to sa likod or malayo sa mga customers, diba? Ganun. So number 7 is clear dishes from the right. So syempre para hindi rin aabot sa harap ng customers, dapat lilinisin natin yung mga plato doon sa right side para hindi rin naman nakakaabala doon sa ating mga guests. So yun yung sinasabi nating 7 rules of service. Lastly is the know and knows of service. So meron tayo ditong 6 na dapat at hindi dapat gawin. Okay, number 1 is apathy. Ang apathy, ignoring guests. Dapat hindi natin ini-ignore yung ating mga guests. Dapat ini-entertain natin sila. 'Di ba? Dapat pagpasok pa lang ng mga guests natin, kailangan i-greet natin. Hindi tayo sisimangot-simangot. 'Di ba? Dapat may pakialam tayo sa ating mga customers. Kailangan nandoon yung presence of mind natin. Number 2 is brush off. Ibig sabihin, iniiwasan natin yung mga customers natin. Hindi dapat ganun. Dapat kapag andyan yung mga guests natin, no, kapag tinawag nila tayo, hindi natin sila iiwasan. Kailangan papansinin natin sila. Kapag may iuutos sila sa atin, i-approach natin sila ng maayos. Number 3 is coldness. Ibig sabihin, malimig yung pakikitungo natin sa ating mga guests. Dapat hindi ganun. Kailangan, yun nga palagi ko sinasabi, approachable dapat tayo. Andyan yung pagiging calm natin, andyan yung pagiging respectful natin. Hindi tayo magsusungit, no? Kapag kinausap tayo, kakausapin natin yung ating mga guests. Number 4 is condescensions. Kailangan hindi natin minamaliit yung ating mga customers. Kahit mayaman man yan, mahirap man yan, nasa mababa man yan na posisyon, nasa mataas man yan na posisyon, dapat pantay-pantay yung pag-treat natin sa ating mga guests. Okay, number 5 is robotism. Parang robot to magsalita. Ibig sabihin, walang emosyon or sincerity sa trabaho. Kailangan kapag nagtatrabaho tayo or nagsiserve tayo, kahit hindi tayo nagsiserve, kailangan andun yung presence of mind natin, andun yung sincerity natin. Okay? Dapat hindi tayo robot magsalita. Okay? Kasi nakaka-distract yan sa ating mga guests. Number 6, no, lastly is run around. Paligoy-ligoy kung sumagot. Ibig sabihin, for example, may customers ka. May guest tayo. Tinanong tayo kung ilang minutes pa po yung pagkain namin. Siyempre, naghihintay yung customers. Tapos yung waiter, tayong mga waiter is parating na po, andyan na po, ganyan. Walang exact na minutes para walang exact na minute na ibibigay doon sa guest. Dapat meron tayong exact na oras para yung customers natin hindi maghintay ng matagal kasi may inip yan. Kahit nga tayo, naiinip tayo, di ba? Ganon. Ito yung sinasabi na food service. Hindi lang sapat na masarap yung ating mga pagkain. Kailangan maganda din yung service natin sa ating mga guests. Kailangan yung tayong mga service personnel, for example tayong mga service personnel is meron tayong magandang pag-uugali. Malinis yung ating mga pangangatawan, mabilis tayo makaka-catch up, honest tayo, friendly, marunong rumispeto. Dahil sa pagiging maayos, no, ng ating food service, yung ating mga customers, nasa satisfaction sila. Kasi ang satisfaction, ito yung number 1 goal ng isang business or ng isang restaurant, ang masatisfy ang kanilang guests. So, yun lang. This is the end of my report. Thank you very much.